Mga Awit, Chapter 10. Bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit ka nagkukubli sa panahon ng kabagabagan? Ang masama sa kanyang kayabangan ay umuusig sa dukha. Mahuli nawa sila sa mga katha na kanilang inisip. Sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang naisin ng kanyang puso at pinagpapala ang sakim na kinasusuklaman ng Panginoon. Ang masama sa kayabangan ng kanyang itsura ay hindi hahanapin ng Diyos. Ang Diyos ay wala sa lahat ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang mga lakad ay laging mabigat. Ang iyong mga kahatulan ay malayo sa kanyang paningin. Tungkol sa lahat niyang mga kaaway, kanyang niyayabangan. Sinabi niya sa kanyang puso, hindi ako makikilos, sapagkat kailanman ay hindi ako malalagay sa kahirapan. Ang kanyang bibig ay puno ng sumpa at kasinungalingan at pagdaraya. Sa ilalim ng kanyang dila ay kasamaan at walang kabuluhan. Siya'y nauupo sa mga kublihang dako ng mga nayon. Sa mga lihim na dako ay pinapatay niya ang walang sala. Ang kanyang mga mata ay lihim na nakatutok laban sa dukha. Siya'y naghihintay na lihim na parang leon sa kanyang yungib. Siya'y nagbabantay upang hulihin ang dukha. Kanyang hinuhuli ang dukha pagka kanyang hinihila siya sa kanyang lambat. Siya'y yumuyuko at nagpapakababa upang ang dukha ay mabuwal sa pamamagitan ng kanyang mga malalakas. Kanyang sinabi sa kanyang puso na kalimutan ng Diyos. Kanyang ikinubli ang kanyang mukha. Hindi niya ito makikita. Bumangon ka, O Panginoon. O Diyos, itaas mo ang iyong kamay. Huwag mong kalimutan ang mapagpakumbaba. Bakit hinahamak ng masama ang Diyos? Kanyang sinasabi sa kanyang puso, hindi mo hihingin. Iyong nakita, sapagkat iyong minamasdan ang kasamaan at hinanakit, upang gantihan ang iyong kamay. Pinagkatiwala sa iyo ng dukha, ikaw ang katulong ng ulila. Baliin mo ang bisig ng masama at ng masamang tao. Hanapin mo ang kanyang kasamaan hanggang sa wala kang masumpungan. Ang Panginoon ay hari magpakailanman. Ang mga pagano ay nagdusa sa labas ng kanyang lupain. Panginoon, iyong narinig ang naisin ng mapagpakumbaba. Iyong ihahanda ang kanilang puso. Iyong iparinig sa iyong tenga upang hatulan ang ulila at ang naapi, upang ang tao sa lupa ay wag nang mang-api pa.